Ginigisan pala ako ni Adrian. Labis ako napagod kahapon kaya hindi na ako ginising ni Adrian. Umikot ang mga mata ko. Nasaan kaya si Adrian? Kaya tumingin ako sa cellphone nito na nakita kong merong tumatawag doon. Pinuntahan ko upang alamin ko sino. Angel. Basa ko. Kumunot ang noo ko. Sino kaya si Angel? Narinig kong may papalapit sa loob ng silid kaya nagmamadala kong humiga sa kama. Ang masaklap na pasobra ang higa ko kaya ang kinalabasan ay nauntog ang noo ko sa pader. Kahit gusto kong humiyaw dahil sa sakit ay hindi ko magawa dahil ayokong gumalaw. Gusto kong makinig sa usapan ni Adrian at Angel na tumatawag sa cellphone nito. Oh, Angel. Dinig kong wika ni Adrian. Sige, ako mismo susundo sa'yo. Rinig kong wika nito. Parang bigla akong kinabahan nang narinig kong lumabas na ito sa silid. Nangiya, bakit nasasaktan ang puso ko? Kailangan kong tanggapin na anumang oras ay iwanan na ako ni Adrian. Sumabay sa kirot ang noo ko. Malungkot na bumangon na lamang ako upang lumabas ng silid. Namataan ko pa nga si Adrian na hawak ang cellphone habang nakangiti. Sino kayang katext nito? Adrian! Pagtawag ko, tumingin ito sa akin at nawala bigla ang ngiti nito. Agad rin itong itinago ang cellphone sa bulsa. Ano nangyari sa noo mo? Tanong nito. Wala ito. Sagot ko. Pumunta na ako sa kusina upang kumain. Nagtataka ako kay Adrian. Dati kapag nakikita ako, ang bilis lumapit sa akin at hihilahin ako sa kusina upang kumain. Kailangan ko nang ihanda ang sarili ko na palayasin ni Adrian dito sa bahay. Maghapon ako nakatingin kay Adrian at pansin ko maghapon din itong gamit ang cellphone nito. Ang matindi pa kapag lalapit ako ay ang bilis nitong itago. Nagkunwari akong tulog at tumagilid ng higa upang hindi nito malaman na gising pa ako. Ramdam kong humiga na ito sa kama. Lalong sumama ang loob ko nang meron itong kausap sa cellphone. Angel, kumain ka na? Rinig kong tanong ni Adrian. Anong oras ba kita susunduin? Sige, mag-text ka bukas. Oo, ako mismo susundo sa'yo. Ingat, may Angel. Rinig kong wika ni Adrian. Shit, heto na naman. Ngunit ramdam ko lumapit sa akin si Adrian at niyapos ako. Kaya hindi ako gumalaw. Ayoko malaman itong gising pa ako at nakikinig sa usapan ng mga ito. Nagising ako kinabukasan na wala si Adrian sa tabi ko. Baka sinundo na nito si Angel. Alam ko ngayon ang usapan ng mga ito. Malungkot ako lumabas ng silid. Iha, kumain ka na. Pag-alok sa akin, Nanay Nora. Mamaya na lang po. Sagot ko. Nakita niyo po ba si Adrian? Tanong ko at nagkunwaring hindi ko alam. Hindi ba nagpaalam sa'yo? Susunduin si Angel sa terminal ng bus. Ang alam ko dito muna magtitigil yun, lalo't kayo walay lang sa asawa. Kababata yun ni Adrian, at nung kabataan ni Adrian, crush niya si Angel. Mahabang wika pa ng matanda at parang bumigat ang dibdib ko sa aking nalaman. Wala na akong pag-asa. Bulong ko. Ngumiti ako dito para naman hindi mahalata na nasasaktan ako. Lalabas po muna ako, Nay Nora. Paalam ko. Hindi pa nag-iinit ang puwet ko sa pagkakaupo na may dumating na kotse kaya mabilis kong kinuha ang magazine sa ibabaw ng mesa at nagkunwaring nagbabasa. Alam kong papasok na sila kaya pinagbuti ko ang pagbabasa. Napangiti ako nang makita kong nasa larawan. Wapo naman pala si Mr. Horace. Hindi nalug ang kaibigan ko dito. Hanip din sa abs. Siksik, liglig at tumaapaw. Saka ang tambok din ng puwet. Nasaan na kayang kaibigan kong si Ava? Nagtatago pa rin kaya ito? O nakita na ni Mr. Horace ang kaibigan ko? Binasa ko pang nakasulat. So, nakapasok na pala ito bilang mafia lord. At ayon sa nakasulat ay meron itong hinahanap na babae. At merong utang sa kanya. Hindi kaya si Ava ang tinutukoy nito? Ramdam kong may lumapit sa tabi ko pero hindi ko ito pinansin. Patuloy lamang ako sa aking pagbabasa kaya lang biglang nawala sa kamay ko ang hawak kong magazine. Sinabihan na kita, Yam. Galit na wika nito at umalis sa harap ko. Nakita kong itinapon nito sa basurahan ng magazine. Anong problema nun? Iya, kumain ka na dahil kanina ka pa hindi kumakain. Baka magkasakit ka naman. Wika ni Nanay Nora. Busog po ho ako. Kakain na lamang ho ako kapag nagutom ako. Tugon ko. Sige, Iya. Basta kumain ka. Saan nito bago umalis at pumunta ng kusina. Narinig kong pagtatawanan nila Adrian at Angel sa labas ng bahay. Mabait naman yung babae. Maayos makipag-usap kaso nakakaramdam pa rin ako ng selos dito.
Nainip ako sa loob ng bahay kaya bala ko sanang lumabas. Namataan kong papasok si Adrian ng kabahayan ngunit umiwas lamang ako ng tingin dito. Kumain ka na, ya? Tanong nito. Oo, sagot ko. Nagsinungaling na naman ako sa lalaki. Bigla itong tumigil sa harap ko at masamang tingin ay binigay sa akin. Huwag mo akong pinaglololo ko. Hindi ka pa nga kumain. Bulalas dito sa akin. Hindi ako nagsalita. Ayoko makapag-usap dito sapagkat naiirita ako sa pagmumukha nito. Kumain ka na, ya. Ikukuha kita ng lonsones. Wika pa nito. Anong tingin nito sa akin? Bata lang? Kaya pa ismid akong tumingin dito. Ayoko ng lonsones. Tugon kong nakasimangot. Nung nakaraang araw gustong gusto mo ng lonsones ah. Asar na wika nito. Noong nakaraan pa yun. Pero ngayon ay ayoko na. Pangit ang lasa. Tapos ang bibigay lamang sa akin ay mga tira-tira ni Angel. Kung hindi pa dumating si Angel dito, hindi pa ako maaalalang kunan ng lansones. Ikukuha pa naman sana kita. Sure ka na ayaw mo talaga? Pangungulit ni Adrian sa akin. Ayoko nga. Nakasimangot kong wika. Nakita kong umiling ito. Sinusumpong ka na naman niya. Puna nito sa akin. Masamang tingin na binigay ko rito. Sabay alis sa harap at tuloy ang lumabas ng bahay. Nakita ko pa nga si Apple at Art na kasama si Angel. Kumakain ng mga ito ng lansones. Nurse Brianna! Pagtawag sa akin ni Apple. Hindi sana ako lalapit sa mga ito. Kaso lang ay baka kung ano pang isipin sa akin at masabihan pang maarte. Mabuti naman at lumabas ka ng lungga mo, Miss Brianna. Lansones gusto mo? Tanong ni Apple. Ayoko. Sagot ko. Sure ka? Ang sarap kaya. Ang tamis din. Wika pa ni Apple. Ayoko sa kabusog na ako. Katwiran ko. Namataan kong papalapit si Adrian. Hindi ko ito pinansin at umupo ito sa tabi ni Angel. Kinuha ko ang cellphone ko. Narinig ko kasi may nag-text. Mabuti nga at binalik na ni Adrian itong phone ko. Napangiti ako nang mabasa ko ang text ni Iba. Hanggang ngayon pala ay nagtatago pa rin ito. Bigla akong tumingin sa mga kaharap ko. Para kasing biglang tumigil ang mga ito sa kwentuhan. Nakita ko nakatingin ang mga ito sa akin. What? Tanong ko. Bumaling ako kay Adrian at nakita kong masama ang tingin nito sa akin. Umiling na lamang ako at pinagpatuloy ang pagtatext kay Abe. Ayoko magpakita sa kanya dahil natatakot ako. Text ni Abe sa akin. Galingan mo na lang muna magtago dahil sa pagkakaalam may pasok na ito bilang mafia lord. Text ko sa akin kaibigan. Kaya lahat gagawin ko huwag lang makita niya. Hindi ko kayang bayaran ng 10 milyon. Nangya ka sa boyfriend ko. Text ulit ni Abe. Tumingin muli ako sa mga kaharap ko dahil wala pa rin mga imik ang mga ito. Nabaling muli ang tingin ko kay Angel. Nakangiti lang ito sa akin. Napunta rin ang mata ko kay Adrian at ibang-iba na ang itsura nito at tila gusto akong ihampas sa lupa. Nurse Brianna, ingat. Baka bigla na lamang merong magbuga ng apoy sa'yo. Nakangising saan ni Apple. Kumunot ang noo ko sa mga pinagsasasabi ni Apple. Kaya muli kong itinago ang cellphone ko. Mamaya na lang ulit ako magra-reply sa text ni Abe. Tumayo sa Angel at nang paalam itong pupunta raw sa silid nito. Tumayo din ako upang pumasok sa loob ng bahay dahil ginugutom na ako. Nagulat ako na lumapit ito sa akin. Masaya ako at ikaw naging asawa ni Adrian. Huwag ka magsiselos kung makikita mong kasama ko sa Adrian dahil parang kapatid lang ang turing ko sa kanya. Wika nitong nakangiti sa akin. Sa Angel, kapatid ang turing kay Adrian. Paano naman sa Adrian? Kung iba naman ang turing kay Angel. Pero hindi ako nagagalit kay Angel dahil ang bait nito. Ngumiti lamang ako rito at nagpaalam na pupunta na ng kusina upang kumain. Sino ka text mo yan? Nagulat ako nang biglang sumulpot si Adrian dito sa kusina. Mukhang may sumpong ata ito. Best friend ko lang ka-text ko. Paliwanag ko dito. Sino kaibigan? Tanong nito. Si Abe. Sagot ko. Matagal bago ito sumagot. Nagulat ako nang umupo ito sa tabi ko at basta nilang kinuha ang cellphone sa bulsa ng short ko. Sinilip ko kung anong gagawin nito sa cellphone ko. Ito ba ang number ni Abe? Tanong nito. Oo. Tugon ko. Mabuti naman at meron kang number nito. Matagal na itong hinahanap ni Charles. Wika nito. What? Kaya mabilis kong inagaw ang cellphone ko dito at mabilis na itinago. Hindi naman ito nagpumilit na kunin muli ang cellphone sa akin. Tahimik lang itong nakatingin sa akin habang kumakain ako. Oh, Adrian, nandito ka pala.
Puna ni Angel na biglang pumasok sa kusina. Ngumiti lang ito sa akin. Kukuha lamang ako ng tubig. Wika ni Angel. Nagulat ako na biglang tumayo si Adrian. Ako na kukuha ng tubig mo, Angel. Saan ni Adrian? Ha? Ano ka ba? Ako na lang kukuha. Kaya ko naman. Wika ni Angel. Ako na lang. Umupo ka na lang at ako nang kukuha. Saan ni Adrian? Nakita kong hinawakan pa ni Adrian sa bewang si Angel. Umalis ako sa kusina nang walang ingay. Hindi ako galit kay Angel pero nagsiselos ako sa bawat pag-aasikaso ni Adrian dito. Nanay Nora, saan po kayo pupunta? Tanong ko dito. Pupunta ako sa kwadra dahil nanganak daw ng isang kabayo. Dadalhin ko lang ito mga kailangan ni Dr. Ben. Wika ni Nanay Nora. Pwede po ako sumama? Tanong ko. Oo naman, Iha. Mabilis lang naman tayo doon. Sagot ni Nanay Nora. Masayang-masaya kami nag-uusap nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Naku, Iha, nabasa ka na ng ulan. May pag-aalala sa tinig ni Nanay Nora. Ayos lamang po ako. Ang sarap mong maligo sa ulan eh. Sagot ko. Kaya naman basang-basa na kami na makarating sa kwadra. Hindi na naman kami nagtagal at bumalik din sa bahay. Lalo pa nga lumakas ang ulan at mukhang may paparating na bagyo. Nasa bungad pa lang ako ng bahay nang marinig kong malakas na sigaw ni Adrian. Brianna, saan ka nagpunta? Sigaw ng lalaki. Bigla akong tumigil kahit alam kong umuulan. Nakita ko nagulat din si Angel sa sigaw ni Adrian. Nagbabala ka bang tumakas, ha? Adrian, kausapin mo na lamang siya mamaya. Saad ni Angel, ngunit hindi nagpaawat ang lalaki. Gusto mo lumayas sa bahay ko? Sige, pinapayagan na kitang umalis. Wala nang pipigil sa'yo, Brianna. Bulalas nito. Napaurong ako. Hindi ko matanggap na ganito lang ako palalayasin ni Adrian sa bahay niya. Tumulo ang luha ko at ang sakit. Sobra. Mabilis akong tumalikod at tumakbo papunta sa gate. Bahala na kung saan ako makarating. Ang mahalaga ay makalayo na ako rito. Tom! Brianna! Narinig kong sigaw ni Adrian. Hindi ko ito pinansin at tuloy-tuloy ako lumapit sa gate at binuksan ito. Miss Brianna, teka lang, saan ka pupunta? Bulalas ng guard ngunit hindi ko ito pinansin at lumabas na ako ng gate. Narinig ko ang pagbusina ng kotse. Bigla ako lumingon dito. Tumigil sa harap ko ang kotse. Nakita kong ibinaba nito ang bintana. Oh, Mrs. De Vera, saan ka pupunta? Kahit kaulanan na. Puna ni Dr. Ben sa akin. Bahala na, kakapalan ko na lamang ang mukha. Sa Manila ba ang punta mo? Pwede ba ako makasakay? Babayaran ko na lang kapag nandoon na sa bahay ko. Nandun ka sa pera ko. Pakausap ko rito. Sure. Pagpayag ni Dr. Ben. Binuksan ko ang pinto ng kotse upang pumasok sa loob nito. Okay lang daw naman kahit mabasa ang upuan nito. Hindi pa halos nakakapasok ang katawan ko sa loob ng sakyan nang may humila sa bewang ko. Tumingala ako at nakita ko si Adrian. Saan ka pupunta, Brianna? Galit na tanong nito. Baliw yata ang lalaking ito. Pagkatapos akong paalisin sa bahay nito. Di ba pinalayas mo na ako? Kaya pwede bitawan mo ako at uwi na ako sa bahay ko. Bulalas ko rito. Tumingin ako kay Dr. Ben nang bigla itong magsalita. Bro, mukhang lalayasan ka ng asawa mo. Dapat kapag ganyang kagandang asawa, kailangan mahigpit ang pagkakatali. Ikaw rin, baka mapulot pa ng iba yan. Wika ni Dr. Ben. Salamat sa paalala, bro. Sagot ni Adrian. Sa pilitan akong hinila ni Adrian papasok sa loob ng gate, pero ramdam ko ang galit nito. Para sa akin ay wala akong pakaalam doon. Ang gusto ko lamang ay makalayo sa lalaki. Bitiwan mo ako, Adrian! Aalis na ako! Sigaw ko na umiiyak, ngunit wala akong narinig na salita nito. Maigpit lamang ang pagkakahawak nito sa akin. Agad kaming pumasok sa kabahayan. Nakita ko nakatingin lang sa amin ang mga tauhan nito, ganun din sa Angel. Pansin ko ring umiiling si Apple nang dumaan kami sa harap nito. Pumasok kami sa kwarto at dinala ko sa CR. Maligo ka na, Brianna. Utos nito sa akin at pagkatapos ay lumabas ito ng CR. Nagmadali akong naligo. Lumabas ako ng banyo at nagmadaling nagbihis. Nagsusuklay na ako ng buhok nang pumasok si Adrian. Di pa rin ito nagpapalit ng damit. Dumaan ito sa harapan ko at naamoy kong amoy alak ito. Pansin kong pumasok ito sa banyo. Malungkot akong tumingin sa labas ng bintana. Sobrang lakas ng ulan. Ang dilim ng kalangitan kaya madilim na rin dito sa loob ng silid namin ni Adrian. Ayoko naman buksan ang ilaw. Kung magtatagal pa ako dito ay lalo ako masasaktan.
Anong dapat kong gawin? Hindi pwedeng ganito na lamang lagi. Nagulat ako nang biglang lumapit sa akin si Adrian at mahigpit na yumakap sa akin. Please forgive me for what I said. Nag-alala lang ako sa'yo. Kung bakit wala ka tapos ang lakas pa ng ulan. Bulong nito. Hindi ako nagsalita dahil nagtatampo pa rin ako. Alam ko namang may mali rin ako dahil hindi ako nagpaalam kay Adrian. Yum. Sambit nito sa pangalan ko. Pinaharap ang mukha ko sa mukha nito at mariin akong hinalikan. Saglit lang naman ang halik nito. Yum. Ayoko kitang paalisin. Gusto ko lagi kitang nakikita. Ayoko rin tumingin ka sa ibang lalaki. Alam mo ba kung bakit? Dahil mahal kita. Sambit ni Adrian. Nagulat ako sa mga sinabi nito na mahal din niya ako. Totoo ba ang lahat ng aking narinig? Ikaw may kasalanan niyan kaya nagkakaganito ako. Salamat na lang sa pagsunod-sunod mo sa akin kaya nakilala kita. Bulong nito. Bigla akong lumayo rito. Anak ng teteng. Alam nitong follower niya ako. Diyos ko, nakakahiya kay Adrian. Adrian? Alam mo? Nauutal na tanong ko. Yes, alam ko. Sagot nito. Paano mo nalaman? Nauutal na tanong ko. Remember? I am a mafia lord. Mas lumapit pa ito sa akin at mariin akong hinalikan at mahigpit rin yumakap sa bewang ko. Unang kita ko sa'yo, akala ko hindi ako sinusundan mo. Pero nang umabot na ng isang buwan, na lagi kitang nakikita kahit saan ako magpunta ay naghinala na ako sa'yo. Natutuwa pa nga ako sa'yo kasi sa itsura mo. Kaya hinayaan na lamang kita sa bawat pagsunod mo sa akin at pagkuha ng mga picture. Dahil baka nga humahanga ka lamang sa akin. Pero umabot na ng 3 buwan ang pagsunod-sunod mo sa akin kaya medyo naghihinala na ako sa'yo. At nang mabigyan ako ng pagkakataon ay sinundan kita upang alamin kung sino ka nga ba. Kung sino nga ba nagtatago sa likod ng pangit na katauhan mo. Alam mo bang sobrang tagal ko naghintay sa labas ng bahay? Dahil gusto kong alamin kung sino ka nga ba. Nagtanong pa ako kung sino nakatira sa bahay mo. At noong bumukas ang pinto ng bahay mo, ay hindi ako kumurap ng mata. Hinihintay ko ang paglabas ng follower ko. Pero noon lumabas ka ng bahay mo ay bigla ako nagmura. Dahil sa napakaliit na suot mong damit. Mas lalong hindi ako makapaniwala na ikaw ang babaeng laging sumusunod sa akin. Dumaan ka sa harap ng kotse ko. Alam mo bang gusto ko ipasok sa loob ng sakyan at ibalot ang katawan mo sa malaking tela? Dahil naiinis ako sa mga mata ng mga lalaki na nakatingin sa'yo. Simula ng araw na makita ko ang totoong itsura mo, hindi ka na mawala sa isip ko. At lahat ng galaw mo ay pupuntahan ko at pinababantayan sa mga tauhan ko. Lalo ako natuwa nang sabihin ni Apple na isa kang nurse at sa ospital na pagmamayari ko. Pero nagulat din ako na sabihin sa akin ni Apple na sinusundan ka rin na Troy. Alam ko ang lahat ng galaw at kilos nito. Alam ko rin lagi nakasunod sa akin sa Troy. Isa ito sa mga mabibigat kong kalaban at gustong makuha ang pagiging mafia lord ko. Pero hindi ko inakala na ikaw ay mapapansin rin ni Troy. Kaya sinabi ko sa mga tauhan ko na higpitan ang pagbabantay sa'yo. Umabot ng taon, hindi ko na kayang magtiis. Ayoko na hanggang tingin lamang ako sa malayo. Lalo at nalaman kong gumagawa na rin ng hakbang si Troy para makuha ka. Kaya sabi ko nga sa sarili ko, hindi ako papayag na mapunta ka sa kanya. Sa elevator pa lang ay gusto na kitang iuwi sa bahay ko. Ngunit biglang umayon sa akin ang pagkakataon dahil nauwi kita sa bahay ko nang walang kahirap-hirap. Lalo ako nagdiwang nang makuha ko ang nais ko. At kaya mas lalo ako nagpursige na makuha at angkinin ka ng tuluyan. At nang pumayag ka maging private nurse ko, mas lalo ako natuwa dahil makakasama na kita. Pero nabigla ako na makita ko si Troy sa lugar ninyo at nakakausap mo pa. Kaya kumilos na ako. Nalaman ko rin gusto kang kunin na Troy kaya gumawa ko ng hakbang. Kahit labag sa loob mo ay ginawa ko pa rin para wala ka nang kawala pa. Ito ay ang mabilis ang kasal natin. Hindi naman ako papayag na makuha ka ng gagong iyon. Alam mo bang gusto kong ubusin ang bala ng baril ko sa katawan niya nang malaman kong kinuha ka na Troy? Mabuti na lang at mautak ako dahil nalagyan kita ng tracking device. Hindi ako papayag na mapupunta ka sa kanya, dahil una pa lang ay akin ka na. Means you are mine. Mahabang litanya ni Adrian. Hindi ako makaimik sa mga nalaman ko. Biglang tumibok ang puso ko na para bang nagsasaya dahil merong katugunan ng pagmamahal ko kay Adrian.
Para akong bangag na nakatingin lamang kay Adrian. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko dahil para akong nasa langit. Bumalik lang sa tamang katinuan ang isip ko nang gumapang ang halik ni Adrian sa leg ko. Adrian, teka lang. Saway ko rito. Yung kasal natin, di ba fake yun? Tanong ko. Hindi fake ang kasal natin. Sweet. Tunay ang lahat ng iyon. Bulong nito. Sabi mo fake. Wika ako. Sinabi ko lang yun. Bulong muli nito. Pero bakit nagbabalak na pakasalan ako ni Troy kung kasal tayo? Tanong ko. Para lamang makuha ka. Kaya kahit fake na kasal ay gagawin niya. Akala ko ang mahal mo yung si Angel. Mahina ako sambit. Tumingin ito sa akin at nakakunot ang noo. Sino naman may sabi sa'yo na mahal ko si Angel? Napapansin ko lang. Sagot ko. Nagkakamali ka nang napapansin dahil hindi siya ang mahal ko kung hindi ikaw. Ikaw ang yam ko. Kapatid lang ang turing ko sa kanya. My God, nakakahiya. Bakit ba pumasok yun sa utak ko? Napansin kong ngumiti sa akin si Adrian. Adrian, kailangan kita ipakilala sa pamilya ko. Nahihiyang sabi ko rito. Nakilala ko na sila. Nakapunta na nga ako sa bahay ninyo saka sinabi ko ng asawa mo ko. What? Gulat na bulalas ko. Tama ang iyong dinig. Nagpakilala na ako sa pamilya mo. Saka nakahanda na ang lahat sapagkat ikakasal na tayo sa simbahan. Uuwi tayo sa inyo sa susunod na araw. Doon tayo ikakasal. Bulong nito sabay halik sa gilid ng labi ko. Adrian, baka gusto niyo na lumabas dahil nag-uumpisa na sila. Mamaya niyo na ipagpatuloy ang kababalaghan na ginagawa ninyo. Sigaw ni Angel sa labas ng pinto ng silid namin. Hindi sumagot ang lalaki sa mga katok na Angel. Tumingin siya sa aking kasuotan. Palitan mo ang short mo, Yam. Ang liit ng tala. Sinabi ko na kasi kay Apple na huwag kang bilhan ng ganyang kaliit na shirt eh. Reklamo ni Adrian. Napangiti na lamang ako. Agad akong pumunta sa dressing room upang magpalit ng damit at pagkatapos ay lumapit muli sa lalaki. Mariin pa akong hinalikan nito sa aking labi. Ginaya kong ginagawa nito. Naging mapusok na ang halik nito at gumapang ang kamay nito sa loob ng damit ko. Napaungol ako. Naramdaman ko na lang na nakahiga na ako sa kama at agad na pumaibabaw ito sa akin. Hindi nagtagal ay tuluyan na siyang pumasok at agad na gumalaw. Nang mabilis. I love you so much, Mayang. Sweet. Saad ni Adrian nang sabay kaming makaraos. Tumingin ako dito. Mahal din kita, Adrian. Akala ko hindi na mangyayari ang araw na mamahalin mo rin ako. Bulong ko sa lalaki. Tumingin ito sa akin. Ginayuma mo siguro ako, Yam. Tanong nitong mapang-asar. What? React ko. Tumingin ako dito ng masama habang inaayos ko ang suot kong damit. Okay lang yun, Yam. Tanggap ko naman na ginayuma mo ako. Alam ko rin naman na ginahasa mo ako nung gabing iyon. Mapang-asar na wika nito. Kinuha ko ang unan at ibinato ko dito. Nakangisi lang ito sa akin. Nagdadabog akong tumayo upang lumabas ng silid. Mabilis naman itong lumapit sa akin at tinawakan ako sa bawang. Kung ganito naman kaganda ang gagahasa sa akin, tatanggapin ko agad. Kahit paulit-ulit pa akong gahasain. Bulong nito sa metanga ko. Nagulat ang mukha ko sa mga sinabi nito kaya bigla ko itong kinagat sa dibdib. Para naman makaganti ako sa mga pang-aasar nito. Ang sarap. Wake up pa nito. Kaya bigla ako lumayo dito. Hanap itong si Adrian. Kinagat ko na nga, masarap pa raw. Ngumisi lang ito sa akin. Nakasimangot na lumakad ako ng mabilis. Bahala ka nga dyan. Bulong ko. Mabilis naman itong nakahabol sa akin. Hinalikan pa nga ako sa labi. Lumabas kami ng silid. Nakita ko nagiinom sila Angel kasama si Apple at ganun din ang ibang tauhan nito. Mabuti naman at lumabas na kayo. Wika ni Angel. Dinala ko sa kusina ni Adrian. Kakain daw muna kami. Kinikilig ako sa mga pag-aasikaso nito sa akin. Wala na akong mahihiling pa dahil natupad na ang nais ko. Ang mapansin ni Adrian. Lumabas kami ng kusina. Nagiinuman pa rin ang mga ito. Nagulat ako nang hilahin ako sa kamay ni Angel. Adrian, hiramin lang namin itong asawa mo ha. Minsan lang ito. Wika ni Angel. Huwag niyong lalasangin yan. Wika ni Adrian. Pasaway ka talaga, Adrian. May umiinom bang hindi nalalasing? Tugon ni Angel.
Basta, huwag niyong lalasingin yan. Ulit ni Adrian. Umiling na lang si Angel. Grabe ang asawa mo. Wika pa nito. Medyo nahihilo na ako pero si Apple at Angel ay parang hindi malang nalalasing. Lasing na ang yam ko ah. Wika ni Adrian at umupo sa tabi ko. Minsan lang naman Lord, dahil ilang araw na lang naman at kakasal na kayo. Wika ni Apple. Sumandal ako sa dibdib ni Adrian dahil nahihilo na ako. Umakyat na tayo yan. Bulong nito pero hindi ako nagsasalita dahil nahihilo na ako. Lord, congrats. Siguro naman pwede na ako magbakasyon. Nakuha mo na si Mrs. De Vera. Dinig kong wika ni Apo. Pagkatapos ng kasal, pwede na kayo magbakasyon. Wika ni Adrian. Hanga na talaga ako sa'yo, Adrian. Hindi mo talaga tinigilan hanggang hindi mo nakukuha. Dinig kong wika ni Angel. Angel, huwag ka na magtaka sa isang Adrian De Vera. Wika ni Apo. Narinig ko na lamang na tumawa ang dalawang babae. Baka gusto niyong doon kayo patulugan sa labas ng bahay. Dinig kong wika ni Adrian. Biglang tumigil ang dalawa sa pagtawa. Yam, pumunta na tayo sa kwarto. Lasing ka na. Bulong nito kaya tumayo na ako. Kaya lang nahihilo na ako. Napangiti ako nang buhatin ako ni Adrian paakyat sa silid namin. Gusto kong maluha sa galak. Ito ang pinakahihintay ko. Akala ko lang dati hanggang follower or stalker lang ako sa taong minamahal ko. Pero mabait talaga ang Panginoon dahil gumawa ito ng way para mapansin din ako ni Adrian. Walang pagsigla ng saya ko ng mga oras na ito. Tumingin ako sa inay at itay ko. Masaya mga ito dahil gustong gusto nila sa Adrian para sa akin. Hindi ko rin inakala na yung bahay kong pinapagawa na ilang taon na rin ay inisang bigla lang ni Adrian at saglit lang na natapos. Lutang ang utak ko, pinaghalong saya at nervous ang nararamdaman ko. Nagulat na lang ako nang halikan ako ni Adrian. Lumapit ang inay at itay, bigla akong niyakap. Anak, masaya ako dahil napupunta ka sa tamang lalaki. Bulong nito, yumakap din sa akin si itay. Alam kong masaya ito para sa amin ni Adrian. Iho, ikaw na bahala sa anak ko. Huwag na huwag mong paiiyakin yan. Babawiin ko yan sa'yo. Wika ni itay nang nakangiti. Huwag po kayo mag-alala sa anak niyo, tatay. Nanay, pupunuin ko yun ng pagmamahal. Nakangiting wika ni Adrian. Brianna, iha. Tawag ng ina ni Adrian. Baka mamahalin mo ang anak ko, ha? Maging masaya kayo sa tatahakin yung buhay mag-asawa. Magpakatatag sa mga darating na pagsubok sa inyo at magtiwala sa bawat isa. Wika ng ina ni Adrian. Best friend! Tawag ng mga kaibigan ko. Oh my gosh, totoo nga ang gwapo ni Adrian De Vera. Wika ni Jenny. Ang swerte mo talaga. Bulong nito. Yumakap ang mga ito sa akin. Yumakap din sa akin si June. Kaso may biglang humila sa akin papalayo kay June. Adrian! Wika ko. Bakit hinahayaan mong yumayakap sa'yo lalaking iyon? Kahit bakla yun, lalaki pa rin yun, Yam? Wika nito. Ngumiti na lang ako dito at bumalik sa mga kaibigan ko. Ang siloso ng asawa mo ah. Pangaasar ng mga ito. Tumingin ako kay Abe. Mabutit nakarating ka. Wika ko. Muntik na ngang hindi. Pero hindi kita matiis, bestie. Wika nito. Tumingin ako sa mga nagdating ang mga sasakyan. Oh my God! Nandito si Kiefer Crimson, Austin Gray, at yung bago mafia lord na si Charles Burlington. Wika ni June. Tumingin ako sa mga taong bumaba sa kotse at bigla ako napatingin sa kaibigan kong sa iba. Nakita ko itong matuling tumatakbo palayo sa amin. Tumingin din ako kay Mr. Burlington. Nakita kong meron itong isina niya sa mga tauhan nito. Diyos ko po, sana'y makatakas sa iba. Bulong ko. Bro, congrats. Wika ng mga dumating na mafia lord. Nakapagkamay rin ang mga ito sa akin. Tumingin ako sa mga asawa ng mga ito. Ang gaganda nila. Bulong ko. Ang babait pa dahil nakikipag-usap agad sila sa akin. Umalis din agad ang mga ito. Nauna lang si Mr. Burlington. Mukhang nagmamadali. Yam, let's go. Bulong nito. Mabilis kami nakarating sa yate dahil sa resort dito kami titigil na 5 araw. Doon kami unang mag-honeymoon. Pero hindi pa kami nakakarating sa resort. Pinapapak na ako ni Adrian. Nasa loob pa lang kami ng yate nag-uumpisa na ang lokong lalaki.
Kaya bago kami nakarating sa resort, pagod na ako. Kakainis si Adrian. Pumasok kami sa loob ng bahay kahit hinang-hina ang katawan ko. Nagpumilit pa rin ako maligo dahil ang asim na ng katawan ko. Nagising akong parang hinahalukay ang sikmura ko, kaya nagmamadali akong tumakbo sa CR. Mabuti na lang nilagyan ako ni Adrian ng damit. Puro mapait lang ang isinusuka ko. Gusto ko sumuka pero halos wala naman lumalabas. Ayos ka lang? Wika ni Adrian. Lumapit ito sa akin at inayos din ang buhok ko. Tama na yan, Yam. Wala ka namang isinusuka. Wika nito. Pinainom pa ako ng tubig. Lumayo ako pero parang umiikot ang paligid ko. Nanlalambot din ang mga tuhod ko. Hindi ko na kaya. Pumikit ako ng mata at tuloy ang nilamon ng dilim. Shut, Yam! Dinig kong wika ni Adrian. Nagising akong merong nag-uusap. Narinig ko ang boses ni Apple. Nagmulat ako ng mata at tumingin sa mga ito. Ano nangyari? Tanong ko. Mabilis na lumapit sa akin si Adrian at nakangiti ito. I love you. I love you and thank you so much, Yam. Wika pa nito. Kita ko ang saya sa mukha nito. I love you din. Wika ko. Ano nangyari sa akin? Tanong ko. You're pregnant, Yam. Magkakaroon na tayo ng anak. Wika pa nito. Talaga? Nakangiti kong tanong. Yes, Yam. Magiging daddy na ako. At may higpit akong niyapos na Adrian. Congrats, Mrs. Navarra. Kahapon lang kayo ikinasal. Ang bilis talaga ni Lord. Wika ni Apple. Lord, alis na ako. Ingatan mo yung misis mo. Yung mga binigay kong vitamins para sa kanya, ipainom mo. Paalala ni Apple. Tumingil ako kay Adrian. Doktor ba si Apple? Tanong ko. Yes, doktor si Apple. Wika ni Adrian. Kailangan mo mag-iingat. Sweet. Dahil magto 2 months pa lang si baby sa loob ng tiyan mo. Wika ni Adrian. Napangiti ako dahil matatawag na nga kaming isang pamilya dahil magkakaroon na kami ng anak ni Adrian. Iniisip ko tuloy, paano kung hindi ako naging follower ni Adrian? Siya pa rin ba magiging asawa ko? Alam ko siya pa rin dahil siya ang binigay sa akin ni God. Gagawin ko ang lahat para lang maging mabuting asawa at ina. Thank you po. Bulong ko. Napangiti ako nang halikan ako ni Adrian.